In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos. At si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ikapagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak ko nilang ako'y galing sa iyo at naniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Alis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Martes, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang puso ni Jesus bilang mapagmahal na anak at mabuting pastol. Bago siya maghirap at mamatay, hindi niya iniisip ang sarili niya, kundi ipanalangin niya ang kanyang mga alagad. Ipinagkatiwala niya sila sa Ama upang manatili sa katotohanan. Pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Sabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na buhay ay hindi lamang tungkol sa pera, kasikatan,
o makamundong tagumpay. Ang tunay na buhay ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kahit maraming problema, pagsubok, sakit, at kaguluhan sa mundo ngayon, ang taong nananatili kay Kristo ay may pag-asa at kapayapaan. Sa unang pagbasa, makikita natin si San Pablo Apostol na buong tapang na ipinangaral ang salita ng Diyos kahit maraming hirap at panganib. Hindi siya natatakot magsabi ng katotohanan. Ito rin ang tawag sa atin bilang mga Romano Katoliko. Maging ilaw sa mundo at huwag mahiya sa ating pananampalataya. Paano tayo manatili sa pag-ibig ni Kristo sa panahon ngayon? Patuloy na magsimba at tumanggap ng mga sakramento, lalo na ang kumpisal at banal na Eucharistia. Magdasal araw-araw kahit maikli lamang. Magbasa at magnilay sa salita ng Diyos. Iwasan ang kasalanan, fake news, galit at paninira sa kapwa. Magpatawad at magmahal kahit mahirap. Ibahagi ang mabuting balita sa social media, sa pamilya at komunidad. Manindigan sa katotohanan at sa aral ng simbahan. Mga halimbawa ng mga santo. Si San Francisco de Assis ay iniwan ang kayamanan upang sundan si Kristo at ipangaral ang kapayapaan. Si Santa Teresa de Calcutta ay naglingkod sa mga may sakit at mahihirap dahil nakita niya si Jesus sa bawat tao. Si San Juan Pablo II ay hindi natakot ipahayag si Kristo sa buong mundo kahit may sakit at paghihirap. Patunay sila na ang tunay na lakas ay nanggaling sa Diyos. Ang daan ng Diyos ay daan hindi laging madali. Pero ito ang daan ng katotohanan. Pagmamahal, kababaang loob, at kabanalan. Maraming tukso at maling paniniwala ngayon. Pero bilang mga Katoliko, tinatawag tayong manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang simbahan. Hindi sapat na Katoliko lang sa pangalan. Dapat makita kay Kristo sa ating salita, sa gawa, sa pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, salamat sa iyong dakilang pag-ibig at panalangin para sa amin. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo at sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang maipahayag namin ang iyong salita sa bawat bayan at sa bawat taong aming makakasalamuha.
Ipinapanalangin namin ang lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Hipuin mo ng iyong mapagpagaling na kamay sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at ang buong pamilya namin, at lahat ng nakabasa, nakikinig, at nakanood nito na may karamdaman. Pagpalain mo rin ang lahat ng kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa, at gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, aming kura paroko, Diocesan Administrador Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong sambayan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bigyan mo ng karunungan at katapatan ang mga namumuno sa gobyerno upang manaig ang katotohanan, katarungan at kapayapaan. Kaawaan mo rin ang mga yumao naming kapatid, kasama na sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming idinadasal. Sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, panganib, sakit, kasamaan, at kapamakan. Patuloy mo kaming akayin sa landas ng kabanalan at sa buhay na walang hanggan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!